Hello, magandang gabi po. Ang ating pag-usapan po yung sa politika sa Pilipinas, partikular po sa politika sa Pasay. Lahat na lang po dito ay politika at nagsimula naman po ito sa gustong kumita. Kaya nga mayroong political dynasty kasi ayaw mawala yung gustong mga pagkakataong kumita na matindi. Pamamaraang legal, kahit sa pamamaraang mga sakit ka na ng damdamin, nakakagutom ka na ng ibang tao. Ito po yung discuss natin mamaya. Yun po yung mga 200 na market vendors sa Pasay City na wala na silang makakain kasi wala na silang lugar na mapagbentahan ng kanilang araw-araw na ginagawa na nagbebenta sila. Ilang taon din ito na nag-operate o tumatakbo itong Wawi Public Market. Pero sinara ng December 25. Akalain mo pesta. Akwan, pesta ng puon ni Jesus sa kapanganakan ng ating Panginoon sa Jesus Christ. Araw ng kapanganakan, tinanggalan mo ng pagkain yung mga tao. Imbis na mamigay ka ng mga regalo, ang binigay niyo sakit. Ganti. Ganun kalupit kung gumanti yung si Pasay Mayor, si Calixto Rubiano. So, pero bago po ang lahat, pagbigyan niyo muna po ako. Nais ko lang maalala yung aking kapatid na namatay 3 taon na kalipas dun sa Odessa, Texas. Ang pangalan po niya ay si Yugi Marcier Kausing King. Nagtatrabaho po siya sa Odessa Regional Medical Center sa Odessa, Texas, nang siya'y namatay. Habang nagtatrabaho siya noon, naalala ko, without me knowing na may sakit pala siya, nakipag-usap pa rin siya sa akin through messenger. Nandun siya sa Texas. Hindi pala siya noong araw na yung mga December 2021. Noong taon na yon ay nagdadalamhati pa rin kami sa pagkamatay ng aking kapatid na nauna na si Arlene Priscilla Kausing na namatay noong January 9, 2021. At dibuto siya ni Black Nazarene at to coincidence, eksaktong dumating po yung bangkay ay yung Black Nazarene na Cruz at saka si Black Nazarene. Eksaktong alas 6 na nilagay sa bahay niya sa Quiapo ay nalagutan ng hininga ang kapatid ko na si Arlene Kausing. Nandun naman siya sa ICU naman ng Dr. Arturo Pingoy Memorial Medical Center. Ito naman ang kapatid kong isa na namatay noong January 13, 2022 ay nagtatrabaho siya sa ospital sa Odessa sa United States of America at ang kanyang pasyente doon sa ICU, doon siya nagtatrabaho. At ang kanyang mga pasyente ay mga biktima ng COVID. Pakiilaw mga. Sandali lang. Hindi na namatay. Dito lang, pakiswitch mo yung ilaw ko dito. Dito. Asan yung switch niya? Hanapin mo. Hindi yan. Yung itim. May box. Galing dito. Hanapin mo. Galing doon. Yan. So, ladies and gentlemen, namatay lang yung sira yung ilaw ko. Kaya dumilim. Pinapasindi ko lang sa misis ko yung ilaw. So, bago ako magsimula, babatiin mo na si Alex Pius Torres at Hausa. At ito po, habang nag-antay ako ng iba pang mga manonood, wala, hindi mo nakita. Dali lang ha.
Ito lang ka, ka. Ito. Example. Okay na, maliwanag na. So, siguro, yan. So, ito ngayon, ipapalabas ko muna. Ito po yung ikukwento ko lang. Ang si Pastor Rodi Rabi, manood ka muna po. Tumawag siya. Payagan niyo muna po ako, gunitain ko lang yung pagkamatay ng aking kapatid, no? Nagka-COVID siya habang natatrabaho bilang nurse doon sa Odessa Medical Center. At ginamot niya lang sarili niya kasi nurse siya. Isang taon mahigit na siya doon nagtatrabaho sa Odessa Medical Center. At nung nagamot niya sarili niya, ay 23 o 24 ng gabi, nag-report siya ng trabaho siya sa hospital. So that was Eve of Christmas Day. So, tuloy-tuloy siyang trabaho. Feeling niya wala na, feeling niya kaya niya. So, ibig sabihin dahil wala na siyang kahit na mabinat siya, sinugal niya pa rin, nagtatrabaho pa rin siya. Tapos dumating mga December 31, nagtrabaho pa rin siya kahit Eve of New Year's Day. Tuloy-tuloy yung trabaho. Tuloy-tuloy yung trabaho hanggang sa nahulog naman ng katawan niya, nilagnat siya noong January 3. Umuwi siya kaya feeling niya kayang-kaya niya. Kaya umuwi siya sa kanyang tinutuluyan sa Texas, sa Odessa. Tagal niya, hindi siya nakita ng mga kasamahan niyang mga Pilipina na nurses. Tinawagan at isinugod naman nila balik sa ospital doon kung saan siya nagtatrabaho, doon sa sinugod. Sinugod siya doon sa Odessa Medical Center. At kung saan siya nagtatrabaho, na ICU, doon din siya dinala. At pasensya, talagang hanggang doon na nabuhay ng kapatid ko. At nasa El Nido po ako, sa dagat. Ako po ay nagsasurvey ng isang isla na pinaglalaban ko para sa mga katutubo doon sa El Nido, sa Palawan. Habang nasa dagat po ako, ay maganda ang signal. Tumawag yung taga Odessa at pinakausap ako sa aking kapatid na naghingalo. At ayun, nasaksihan ko yung kahit na nakatayo ako, gamit ko cellphone ko, nakita ko, nasaksihan ko yung paghingalo ng kapatid ko na tinubuhan siya. Ito po siya, pasensya, pakita ko lang po. Bilang pag-alala lang sa kanyang kadakilaan, siya ay bayani sa amin. Kahit na ganito lang kami ay nakapagbigay ng contribution namin aming pamilya para sa humanidad na makatulong. Siya po ay nurse, expert nurse po siya, nagserbisyo siya, alang-alang sa laban sa COVID. Ito po siya. This is the last na bago nabuhay pa siya bago siya nalagutan ng hininga. I ask prayers from you. Yan si Yuki Marcial. Nasa Odessa, Texas yan. Humihingi lang po ako ng dasal para matulungan naman ang kapatid ko na mapunta sa langit. So yan po siya. Ganda niya, no? Kanina, pagbukas ko ng Facebook ko, lumantad naman yung litratong yan. Pagkatapos ko, nakausap siya at kita ko wala na. Pinost ko kagaya sa Facebook ko. Yan po si Yuki Marcial. Ang birthday nito is November 7. So, I pray for you, my sister,
Nagkita na kayo dyan. Nauna kong kapatid na namatay na si Arlene, nagkita na sila. Pagkatapos, as if it was not enough that the tragedy continued in our family. Noong February 2, 2023, ang nanay ko naman, nakita niya sa TV na balita, na ibinalita yung kanyang anak na ako, si Bertene Kausing, na abogado ni Percy Lapid, ay tinanggalan ng lisensya ng Supreme Court, disbarred. Ang rason, dahil po sa nag-publish po ako sa Facebook, sa aking Facebook page, ng isang aking buong reklamo na sinampa sa ombudsman. Bago ko isinampa, nag-publish ako. Therefore, nang pag nag-publish ako, yun ang naging dahilan, nireklamo nila na dapat daw ay ang desisyon naman ng investigator na IBP ng IBP na si Hilbert Makatangay. Attorney Makatangay, kung nakarinig ka ngayon, ako po ay ikaw po ang sinisisi ko kung bakit namatay ang nanay ko. At dahil doon, nung nabalitaan ng nanay ko, na panahon niya, natulog lamang sa kama at hindi na siya nagpabangon. Dinala ko siya sa ospital. Sa ICU rin ang punta niya. Laki ng gastos ko. Abot 3 million. Pati mga pinundar ko ng mga property na ibenta ko. At June 21, 2023, nalagot na rin ang hininga ng nanay ko. Pero 11 days before that, yung kapatid ko namang isa, na si board member Lindel Marieta Kausing, ay namatay din. Provincial Hospital ng South Cotabato sa sakit na cancer. So iyan po yung kapalaran namin. I was hoping, sa sakit talaga, 4 na patay sunod-sunod sa amin. Pero I move on. Kanina umiyak ako nung nakita ko nag-remind sa Facebook page ko ang mukha ng kapatid ko. Ito yung mukha na to. This was the last time na nag-usap pa kami, naghihingalo pa siya. Nung tumawag ako sa Facebook. Ang background ko niyan, dagat. So yan po. Just asking for prayers. Salamat po sa inyong lahat. At mag-proceed na tayo sa ating paboritong topic. Ay, sabi kayo, sila kalagbong gesyos. Kaya nga pre, sayang mura pa naman ang bilihin sa palengke ni Wawi kumpara sa public market sa Pasay. Pero dyan, kami na mamalingki sa Wawi Market. Okay, ipakita ko muna po yung nangyari sa mga vendor sa Wawi Market. Masakit po. Hinimatay pa po yung mga nagrally kasi wala na silang hanap buhay. Hindi sila makapagtinda na. Malupit ang ganti ni Amy Calixto. Walang ibang dahilan kung bakit siya niya yan, kundi ang ginamit niyang dahilan ay flimsy reason. Ginamit niya dahilan para masara lamang. Ang gusto niya lang ay magantihan niya si Wawi Manguera. Nanalo naman siya. Si Wawi Manguera nakakuha ng 88,000 votes. Malaki pa rin ang votes niya siguro. At least ang diferensya lang ay kunti lang diferensya. Muntik pa nga siya manalo kay Wawi. Matalo. So, hinahanap po itong resulta na 88,110 votes ang nakuha ni Wawi Manguera. Siya po'y konsihal sa Pasay nung tumakbo. Tapos ang nakuha namang boto ni Amy Calixto ay 132. So, ibig sabihin po ay less than 50,000. Pero very short lang yan. Kasi namigay naman ng pera, namili naman ng boto si
mechanics to. So ito, pakinggan natin po yung hinaing ng mga market vendors ng Huawei Market. At ilang taon na po ito, at kayo lang ito. Ulit, ay, dali, hindi ko lang. Hindi niyo pala narinig, hindi ko pa naipasok. Ulitin natin. Ayan, magandang morning mga kababayan. So live po tayo dito sa lungsod ng Pasay kung saan po ang mga vendors ay kasalukuyang nagrarally. Ganito po karami ang vendors na naapektuhan. Naapektuhan sa aming pagsara. Napapagigit niya ang aming salabit bilang isang vendor. At dito po kami, hindi para maggulo. At dito po kami para mapakinggan niyo ang aming hinanahin. Kami po ay gutom na. Kailangan na po namin sa kami po ay napapakinggan. Buksan ang Huawei Market! Paglaban ang karapatan ng bawat ako po ay isang na taon na naninigda sa aming market. Ang aming market po ay isang malaking bakal po sa aming mga tindera, lalo na po sa akin. Dito po nabako ang buhay ko. Dito po nasuspendohan ko ang mga kapatid ko, pamangkin ko, mga anak ko, magulang ko. Sana po, huwag niyo nagkalan ng karapatan ang mga vendors sa aming naghahanap buhay ng patas. Kami po ay naghahanap buhay. Hi guys. Wala po kaming naaagrabyado. Hindi po kami umaasa sa ating gobyerno dahil po kami naninitigan sa ating sarili na kami po ay maghanap buhay ng patas ng walang sinasagasang tao. Sana po, huwag niyong ipag-fight sa amin ang hanap buhay na marangal. Dahil dito po, Hi Sir Ronald. Opo, kasi yung mga vendors ay wala na daw silang hanap buhay kasi since bago magpasko pa pinasara yung market na kanilang pinagaanuhan, pinaglalakuan ng mga paninda. Yana! Alis na! Pakinggan niyo po ang kinanahin namin! Alam ko po, naririnig niyo kami! Sana po, maawa po kayo! Gutom na po ang pamilya namin! Sir, pahingayin niyo ba yung pag-control para hindi niyo marinig ang mga hinahin na inyong mamamayan? Andito kami para mapakinggan! Pero ang sagot niyo sa amin ay
kapangyarihan at sariling interes. Kami po ang natatamakan. Ang kabuhayan po namin ang nasasakay dito. Ang mga away politika niyo po, hindi naman po kayo yung nakapektuhan yan. Opo, dahil po sa apektado na po sila kasi Pasko, yun po sana yung pagkakataon na kumita po sila ng malaki. Pero ayon sa kanila ay pinasara nga po. Kumbaga sila po yung naipit. Ayon sa kanila, may parang pamumulika, something like that. Kami po mga nasa laylayan ang mahihirapan. Hindi po kayo. Kami po, maraming mga tungkoli sa aming pamilya. Sana po ang kayong pula sa nakikinulo at sa katotohanan. Ang background niya, no? Matagal na po itong Huawei market. Base po sa mga taga-Pasay, mura po yung bilihin diyan. Nang ibig sabihin kung bakit mura. Ay isa lang ibig sabihin niyan, mura din ang sinisingil nila na upa sa mga nagtitinda. So kung mura, ibig sabihin po ay tumutulong ang Huawei market para sa hindi lang sa mga nagtitinda, kundi para sa mga namimili. At kung tanungin mo namimili, yan pong kahiligan na ng pamimilihan ng lugar. Kasi murang-mura po yung mga tinda dyan. Yan po ang kanon nila, ang mga alaala nila. So ngayon, kay sarado na ito, magiging isang alaala na lang ito, maging alaala ng kalupitan ng politika sa Pasay City. At ang politika sa Pasay City ay matindi sapagkat po ay may halo po na tinatawag na political dynasty. Nagtapapatayo kasi at nagmamantini ng political dynasty dyan, yung pamilyang Calixto. Yung si Amy Calixto Rubiano ay dating kongresuman. Ang kanyang kapatid na si Tony Calixto ay ang mayor dati. Ngayon, nagpalit na sila. Congressman naman 2 term, si Tony Calixto, at mayor naman 2 terms, si Amy Calixto. So, pagkatapos naman yan, another term pa, at magpapalitan naman sila ng upuan. Meanwhile, habang nagpapalitan sila ng upuan, lumalaki naman ang mga anak nila. Yung mga anak nila naman ang mga ginagawa ng mga konsyal sa ngayon at magpapalit sa kanilang upuan. So, ganun po yung sistema ng politika sa Pilipinas. Pakinggan natin. Karapatan po namin na ipaglaban ang aming salubin. Sana po, Mayor Calixto Rubiano, mapakinggan niyo ang bawat member na nandito. Huwag po tayong magbulag-bulagan. Gising na po ang mamamayan ng lungsod ng Pasay sa katotohanan. Kita mo, baliwala yan ka, no? Hindi na kukonsensya ni Amy Calixto. Ano, Amy? Ang katwiran ninyo ay hindi daw nag-comply, hindi nagsunod sa tinatawag na mga ginamit na dahilan. Ang ginamit na dahilan daw ay walang occupancy permit. Akalain mo, ilang taon na wala pang occupancy permit. Ang occupancy permit po, para maintindihan ng lahat, ay binibigay po yan kagad-agad pagkatapos ng building. So, wala daw business permit. Paano naman hindi magka-business permit? Ang problema, kasi ganito yan. Ang ginagawa ninyo, mga loko-loko kayo, Amy, ang katwiran nyo ay walang occupancy permit. So, kung walang occupancy permit, natural, hindi kayo magbibigay ng lisensya, ng permit, business permit. So, ngayon, paano nyo akusahan ang Huawei market na walang occupancy permit tapos walang business permit? Hindi naman nag-issue ng business permit ang mga city kung walang occupancy permit. At ang tanong ko na lang, paano nakapag-negosyo niyang ilang taon na walang occupancy permit kung totoo man sinasabi mo? Ito ay kaso na pwede kang dalhin sa ombudsman.
Kaya lang, kakampi niyo ombudsman. Marami ka, mayaman kayo. Yan ang nakikita ko rito. Tingnan natin conversation dito. So, tingnan natin ang conversation dito. Ang factors behind the conversation daw ay lack of regulatory compliance. So anyway, mag-jump in tayo dito. So ang Huawei market ay sinara noong December 2025 at hanggang ngayon sarado pa rin. Nagpo-protesta mga market vendors doon sapagkat yan lamang po ang tanging pinagkukunan nila ng kanilang kabuhayan. So, i-play ko rin ito. Tanggalin ko na lang muna sounds. Inay lang. So, iyon po ang source ng kanilang buhay. At ayon po sa mga taga-Pasay, diyan po sila namimili kasi sabi nga mura diyan mura ang bentahan diyan. So kung mura, ibig sabihin, mura yung sinisingil sa mga vendor ng mga upa. O, ang sabi naman ni Marlon Donina na isang taga-Pasay City, sabi niya political harassment ang dahilan kaya paghiganti ang ganti ni Amy Calixto kay Yorme Wawi Manguera. Wala man lang po sa amin na Kupal si Amy. Dapat imbestigahan ang mga ninakaw na yaman ng mga taong bayan nang mabawi ng gobyerno ang mga ninakaw nila sa mga taong bayan tulad ng mga lupa na pinapademolis ng mga pera ng taong bayan. So yan po ang ano nila. Hindi pong reklamo nila. kundi kami-kami lang na mga vendor. So napakalaking tanong nito. Kung ang dahilan mo, matagal na po nag-operate, 10 taon mahigit na ata to. Marlon Donina, mga ilang taon na ba nag-operate ito? Kung matagal na nag-operate, merong corruption nangyari sa pagsara nito. Bakit may isasara na ang katwiran ay walang occupancy permit? Ladies and gentlemen, ang occupancy permit po ay ibinibigay yan bago pagkatapos ma-construct ang isang building. Kagad-agad ang hinihingi sa city building official ay ang occupancy permit. Sana po, Hindi ka makapag-umpisa ng negosyo kung wala kang occupancy permit. So the fact na nakapag-umpisa, paano nangyari? Kung merong paano nangyari nakapag-operate yan noon kung walang occupancy permit? Yan po ang iyan po ang iyan ang tanong ng bayan. So, Hi, Sir Brando. Good morning. Mismong Pasay sinasabi City ito, Hall mga po, 200 ang mga vendors dyan and po na po, yan ang mga source of ni Mayora, primary Mayor livelihood nila. Amy Calixto. So, ang mga city official dyan, including sa BPLO, ay sabi niya, may inisyo naman daw na provisionary permits last year ng 2024. Pero bago mag-eleksyon, meron ba? Ang Huawei market po ay pribadong pagmamay-ari ni Wawi Manguera. At ito po ay wet market. At binigyan daw ng provisionary permit, ang condition ay mag-submit daw ng full requirements. Ano bang full requirements? Isa sa nakita ko na hinanap na full requirements sa occupancy permit ang inanunsyo nila. Sinasabi ko nga wala pong building na pwedeng gagawin at gagamitin na bibigyan ng permit noong araw kung walang occupancy permit. Ang ibig sabihin, magtanong tayo, imbestigahan natin ito. Ang concern ko lang po rito ay, number 1, yung kabuhayan ng tao. Ang city, pwede nila
i-waive yung kapangyarihan, ang karapatan nila na maghanap ng occupancy permit. Pwede nila i-waive yan. At ang occupancy permit, ang solusyon naman dyan, magkipag-usap ang city government, meron naman sila, hawak naman nila ang building official. Sabihin ng building, kung fit for worthy ba na walang disgrasya na tao. So the fact na ilang taon na nakapag-operate, hindi yan delikado sa mamamayan. The city building official, ay dapat may obligasyon na magbigay ng permit. Tulungan nila yung mga building dyan. Sabi naman ni Marlon Donina. Patugtog ang City Hall. Marlon Donina pala, pakikuha mo sa akin, pakibigyan mo ko ng background kung kailan pa itong kailan pa ito nagsimula yung Huawei Public Market. With public market siya pero privately owned. Nakapagtataka bakit mura yung mga bentahan dyan. Yapi Abakahin, magandang gabi. Helen Baguio, magandang gabi. Dennis Kausing, kapatid ko, magandang gabi. Ay, nagsindi pa kayo ng kandila doon sa sa munisipyo, sa sementeryo. Alam ko, nagsindi sila ng kandila doon. Tingnan ko yung pinadala ng kapatid ko. Lalong yung tugtog sa City Hall, guys. Nagrarally sila, tinatugtugan para hindi makan. Gabastos. Parang sinadya yun, Ayan, sana yung mga vendors, kung hindi man nila na muling bubuksan pa yung Huawei Market or hindi nabigyan ng permit, sariling opinion bigyan ng ibang lugar na itong mga kawawa naman. Akalain mo may nagrarally sa City Hall. Ngayon, insulto yung ginawa ni Amy. Pinatutugan na sound system para hindi sila marinig. Pero ayon sa mga manggagawa na nakausap ko natin, ayaw nila na mapunta sa ibang lugar kasi doon na sila lumaki, kumbaga yun na yung talagang pinakabuhay nila, yung Huawei Market. Kumbaga may sentimental value. Actually, hindi lang sentimental value. Alam mo naman yan na kapag doon ka na nakapisto na sanay ng mga mamimili na doon sila pupunta. So mahirap mag-develop ng isang lugar na bagong public market. I-disperse na kayo. I-disperse na sila, guys. Kawawa man ang mga vendors. Disperse na maliligo ka dyan na
Ipaglaban natin na tayo maghanap buhay ng kalaman at sinasakayan natin na ating mga anak ay college na mayroon at hindi sa pangunan. Maliligo na sila ng tubig, guys. Ipaglaban natin ang karapatan ng bawat isa. Huwag tayong bulag sa katotohanan dahil alam natin yan. Alam natin ang nangyayari sa lungsod at natin. Alam natin, huwag tayong bulag. Huwag tayong matakot. Tao lang tayo. Diretso natin ito sa katapusan. Dito sa lungsod ng Pasay, pero dito na sana lahat ng ipagmamalaki kung tama lang ang ating iniluklok. Kaya lang sila ang tayo sa salapi. Diretso natin. Sabi po, gusto mong mangyari, ma'am? Tama po Permit sila. lang po, parang awa niyo naman. Mayor, nananawagan po kami. Kahit maubos ang boses ko rito, kakatawa. Nangyarihan, paano pa kayo magkakaunawaan? Aming kahirapan! Kami po ay muling buksan! Sabi ni Mechanics ng Europeano, ma'am, ako po, kahit ngayong gabi, pagtulogsan ko kayo, asan yun? Hindi po namin na makita. Tignan niyo po, mga papeles namin. Ulatin natin ang mga tao dito dahil sila ay naniniwala na ang management na ng Huawei Market ay hindi kumukuha ng mga dapat kuhanin na requirements. Wala po kayong alam. Kami po mga vendor noon ang nakakaalam. Kaya huwag niyo na po kaming bilugin. Mulat na po ang tao sa katotohanan. Ma'am Mayor Mechanics Europeano, ma'am. Labasin mo na kami dito. Parang awa mo na po. Kami po ay puyat, pagod, at higit sa lahat, kami po ay nasasaktan sa aming ginagawa. Ito po ay hindi lang simpleng gawain. Ito ay laban ng aming karapatan para sa aming mga anak. Mga anak na nag-aaral. Sa dami po namin dito, ma'am, hindi ka nakakapag dyan. Ikaw po ay nalalamigan samantala kami naiinitan. Mga Mayor at Mechanics to, kahit tubig, batuhin niyo naman kami. Tubig na inumin. So yan ang ano, no? So ang masasabi ko lang po dito ay politics po ang nangyari dito. Politics of revenge. So ganito na lang ba tayo sa Pilipinas? Kapag may kalaban kang politika, ay mga politiko, binabanatan mo. Pangit po yan, Amy Calixto. Nanalo ka naman, bakit ano pa ang hinahabol mo? O sabi naman ni Marlon Donina ulit, attorney, naalala ko po tuloy, yung dinimulis kami sa harap ng Meralco, tapos nagrally kami, di man lang kami kinausap. O gano'n siya kasimple. Hindi man lang siya bumababa para kausapin yung nagrarally. Sabi naman ito ni Tommy, sobrang walang hiya mga politiko dyan sa Pasay. Ang kalsada nila madilim, ang service road nila sa Roas Boulevard, ang lalim ng mga butas ng mga manhole at sira ang kalsada. Yan. Ang bubuksan po, Ezekiel ang pinapabukas yung Huawei Public Market. Huawei Market. Ang Huawei Market po ay isang pribadong market pero wet market siya. At yung mga ang mga nagrarally po ay ito po yung mga vendors diyan na diyan kumikita mula pa nung araw hanggang ngayon. At base po sa mga feedback na nakuha ko, ay marami pong namimili diyan kasi mura pong pagbebenta diyan. Nang ibig sabihin po pag mura ang pagbebenta ay hindi naniningil ng malaking upa ang may-ari ng Huawei Market. So, ngayon, kung bakit sinara, dahil po yung may-ari ng Huawei Market, yung nakalaban ni
Amy Calixto sa eleksyon pagka-mayor nung nakarang halalan. So, walang ibang ibig sabihin nito, Amy, kundi paghiganti. Yan lamang po ang aking masasabi. At isa pa, gano'n naman talaga kayo dyan mga Calixto eh. Di ba? Siguro, ang gagawin natin is sa susunod, ilabas ko po yung mga flood control projects ninyo dyan. Pero bago ang lahat, patapos na rin ako, ay nais ko lang mo na makiusap sa inyo, i-ano ko lang dito po yung pag-celebrate namin ng 3rd anniversary ng aking kapatid. Ito po. Na kanina pumunta sa sementeryo ang aking mga kapatid na buhay at nagsindi sila ng kandila. Then, sila dyan ay nakaupo. 3 patay namin ng katabi-tabi, yung isang patay namin nasa isang sementeryo. Sa Coronadal Central, sa Coronadal City po yan. So, yan. Yung nanay ko, Marianita Kausing. Yan ang ganyang ano. Marcier, yan pong namatay na ngayong anniversary, 3rd anniversary ngayon. Si Marcier. Yan naman si nanay ko, Marianita. Marcier, 2 sila. Tsaka si Arlene Priscilla. Yan. Yan po sila. Ayan mga pamangking ko. Ayun kapatid ko sa kaliwa. So pumunta po sila sa kapatid ko rin sa gitna, sa likod na nakapula, naka-sombrero, may puti na t-shirt na may jacket na pula. So, yan sila. Touch your gun, Mami Lou, Mami Ging, Mami Nurse. Yan. Ang tawag sa aking kapatid na nurse, Mami Nurse, tawag na ng mga pamangking ko. So, ngayon, Touch your gun, Mami Lou. Ipakita natin ang iba pa. Ito naman ang kapatid kong isang namatay. Namatay siya ng June 10. Gusto ko lang makita niyo siya. Board member pa siya ngayon sa South Cotabato. Nung namatay siya. Ayan po siya. Pero nung namatay siya, pinalit niyang kanyang anak at tumakbo ulit. Ang anak niya ay number 1 na board member. So, yan po ang kapatid ko si board member Lindale Kausing. At maraming salamat sa mga alaala, magandang alaala. Okay. Ito naman po ang namatay na kapatid ko nung high school siya na si Arlene Priscilla Kausing. Kanyang pangarap to be a lawyer. Hindi siya nakapag-aral ng law. Sayang. Ito po. Naging dedicated mother kasi siya eh. Yan, name Arlene Priscilla Kausing, District Coronadal West. Parents Raymond Kausing, Marinita, Catalonia. Address Upper Paredes, Coronadal, South Cotabato. Birth date July 26, 1970. Coronadal, South Cotabato. Ambition to be a lawyer. Kita naman, gwapa yung kapatid ko. So, ito siya, kapatid ko sa Recognition Day, March 27, 1980. So, sumayaw pa siya, doing a modern dance sa stage. Ito po ang kapatid ko na nurse na namatay sa Texas. Yan po. Yan po ang kapatid ko na nurse. Yan po si Yugi. Kaya nang pinost ko ito noong November 2022, my sister, Yugi Marcier Catalonia Kausing, is supposed to celebrate her 50th birthday on 7 November 2022. But God took her on 13 January 2022 when she died at the ICU of Odessa Regional Medical Center, right at the ICU where she was working before she fell ill. She was working
there serving COVID-19 patients. She therefore died in the fold of hero nurse Florence Nightingale. Yan po si Yuki. At ito naman, ang kapatid ko na board member na namatay rin. Yan, si Lindale. Yan siya. Yan siya. Ay, wala yan. Yan sila, no? Si Yogi at saka si Arlene. Katabi dyan sa kanilang ano. Yan si Lindale. Nabuhay pa siya. Ako naman yun. Ay. Ako yan. Ako yan. Ah. So hanggang diyan na lang muna, no? At maraming salamat po sa pagpapanood sa ating programa. Magandang gabi po. Medyo umiiyak lang ako. Boss, ask ko lang po, ay wala. Dami-dami mo namang ano. Magkano bang sa'yo kada kwan? Kada post mo? Ang laki ng bayad sa'yo dalawang pangalan pa ginamit mo? Sige, si Tommy sobrang malangya mga politika. Okay, nandiyan na po. Babalik ako mamaya. Iba naman heavy politics na po ang kasunod.